Okay, magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao na ating mga kapatid sa Panginoon, mga Pilipino na kapwa ko at kalahi ko sa sa buong mundo. Mga nasa Europa, mga nasa Amerika, mga nasa Asia. Maraming salamat po sa ating lahat. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, no? Okay, so maganda siguro maintindihan natin rightly divide the scripture. Ano ba ang topic natin? Tamang relasyon sa Diyos. Sa tingin niyo po ba, nasa tama po ba ang relasyon natin sa Diyos? Sa mga nakikinig dito sa YouTube channel, ano? Ano ba ang tamang relasyon sa Diyos, di ba? Sabi ng iba, tama ang relasyon ko sa Diyos kasi sumusunod ako. Sumusunod ako sa utos, no? Utos daw, utos. O sige, pag-usapan natin ito. Okay, so common na common to, no? At bigyan natin ng pagkakataon ng mga iba makapakinig sa mga bago-bago lang sa channel. Ito, no? Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God. Yung pag-aaral daw ay rightly dividing the word of truth. So, sinong kausap dito, no? Si Timoteo. Sino nagsasalita? Si Pablo. So, anong sulat ba ito? Sulat ito ng magpastor at magbishop. Ganon, ha? So, pero nabanggit dito ni Pablo na yung truth. Kasi yung truth dito, salita ng Diyos eh. Mahalaga daw yung dinidivide yung scripture o dinidivide yung word. Oh. At ayon sa Greek, ang salitang rightly dividing ay kinuha sa word na orthotomeo, meaning to dissect. Dinadissect dapat ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, sa tuwing kailan ba tayo nagdi-divide ng scripture? Sabi diyan, kapag salvation o usapang relasyon sa Diyos ang issue, dapat nating gamitan ng rightly dividing the scripture. Kasi nga, ang Biblia, tatlong tao kasi tinutukoy dito eh. Hudyo, Hentil, at mga Kristiyano. Kasi hindi lahat ng sinasabi sa Bible tayong kausap. Katunayan, ang Biblia po ay 75% po diyan, kausap po diyan mga Hudyo. Ang Biblia ho kasi, ang Biblia ho sulat ho ng mga Hudyo yan nung dinistribute sa, alam nyo nung ginawa kasi nung nangyari in history ng ating mundo, history of literature, na yung Biblia na yan ay mula Genesis hanggang Malakay, tinago yan ng mga Hudyo. No? Oh. Ang Biblia talaga, originally, Old Testament books. Oh. Kasino sumulat? Mga Hudyo. Para kanino? Sa mga Hudyo. Oh. Kaya nga lang, nung dumating ng mga panahon ng mga apostol, ano ba yung mga apostol? Di ba Hudyo rin yun? Oh. Nung dumating si Jesus Christ, nabuksan ang kaisipan nila, nung nakakita na si Kristo sa langit, lahat ng mga kasulatan nila ay isinama dun sa Old Testament books. Tinawag nila tong scripture. Oh. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga sulat ni Pablo, sulat ni Santiago, sulat ni Juan, ni Pedro, lahat yun yung mga Hudyo eh. Oh. At ang kinakausap doon ay mga kapwa din nila Hudyo at mga may alam din sa kautusan. Ngayon, ang maganda lang kasi naisingit tayong mga hentil. Mayroong sinulat para sa ating mga hentil. Okay. Ito ay usapang relasyon sa Diyos Kasi ang motibo kasi kung bakit dinistribute yan sa buong mundo, itong Bible na to, for doctrine purposes. Kaya nga lang, hindi na-divide ang scripture eh. Ang nangyari, pagdating sa relasyon sa Diyos, walang nagsabi sa atin na pag relasyon sa Diyos, basahin niyo kay Pablo kasi tayo mga hentil kausap doon. Hindi naging ganun. Hindi ganun ang ginawa ng mga nagtuturo ng Biblia, no?
Lalo na yung panahon ng Dark Ages, panahon ng Roman Catholicism na walang ibang Bible nung araw kundi Latin. Oh, Latin Vulgate. Halos 2,000 taon tayo na-deceive nangyari. Pagdating sa usapang relasyon sa Diyos, hindi tayo sinabi na, oy, divide niyo yung scripture kasi kami mga Hudyo, iba ang relasyon namin sa Diyos. Ang relasyon namin sa Diyos, kailangan namin sumunod sa kautusan. Mas na-record maraming beses sa Bible yung buhay ni Moses. Oh. Wala nakapagsabi sa atin ng ganun. Basta distribute lang yung Bible, walang ganun eh. Oh. Yung mga sinaunang Kristiyano, mga 15th centuries, nagising. At isa nga sa nagising si Martin Luther na kailangan pala natin mag-divide ng scripture. Kasi tayo pala mga hentil, we are justified by faith. Oh. Yun na nangyari. Hindi tayo nag-divide ng scripture. Okay, so ang pag-usapan natin kung relasyon nilang sa Diyos, ano ba yung pinaka-basic? Yung gospel sa ating mga hintil, eto ho talaga eh. Sabi rito, no, for it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourselves, it is the gift of God, not by works so that no one can boast. NIV version tong kinuha ko. So sabi dyan, no, for it is by grace. Naawa lang o regalo lang daw. Ang alin? Kung bakit tayo daw ay, sabi dito, no, kung bakit tayo ay naligtas, saved. You have been saved by grace. Regalo lang daw. Kapag sinabing grace, no, i-paraphrase na natin, ang grace po ay regalo. Sa madaling salita, regalo. Masyadong nagiging jargon at gasgas yung word na grace at biyaya na na lang, regalo na lang. Ang sabi diyan, ng dahil sa regalo ng Diyos, tayo ay naligtas. Sa pamamagitan daw ng true faith. Yung faith dito, ito yung pagtanggap mo sa regalo. Alin yung tinanggap mong regalo? Yung kaligtasan. Yun ang totoong sinasabi rito. Na ang kaligtasan pala ay regalo lang ng Diyos, ang gagawin mo lang ay tanggapin mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi mo rin pwedeng pagmalaki ang pananampalataya mo dahil kasi nga, ito lang naman yung yung way mo para tanggapin ng regalo. 'Di ba? Pag nakatanggap kayo ng regalo, 'di ba inaabot nyo? Nakakita na ba kayo ng tumanggap ng regalo na sinabi, sige lagay mo lang diyan, pakilagay sa lamesa. Baba mo na lang. Hindi. Kukunin mo yung regalo. Yun yung faith. Di ba? Kaya nga, ang nakalagay nga dyan, ang pagtanggap ng regalo o yung natanggap mo yung kaligtasan ay hindi sa iyong sarili. And this not from yourselves. It is the gift of God. Linaw-linaw. Yung iba no. Pag daw naligtas, meron pa raw dapat gawin eh. Regalo na nga ang kaligtasan, may gagawin ka pa. Ano kasi yun? Diba? Kasi lumalabas niyan, ang tagapagligtas mo, dalawa. Dalawa ang tagapagligtas mo. Si Kristo, ang tagapagligtas mo, dahil sinasabi mo sa sarili mo na meron ka rin dapat gawin para maligtas, ikaw rin tagapagligtas. So dalawa ang yung tagapagligtas. Ayon sa Bible, ang kaligtasan, ang tagapagligtas ay si Kristo. Ngayon, tanong, sino ka? Who you? Sino ka para iligtas mo sarili mo? So hindi mo pwedeng dagdagan ng works ang regalo eh. Kasi pag dinagdagan mo 'yon, hindi na libre 'yon, binayaran mo na 'yon, hindi na siya regalo. Kaso, aliwanag sa Bible, ang kaligtasan ay regalo. Para daw, bakit daw? So that no one can boast. Teka nga muna.
Laser point. Ito, nakikita niyo ba? Oh, so that no one can boast. Walang dapat ipagmalaki ang sino man. Okay, so pagkatapos maligtas, anong susunod? Ang sabi ni Pablo, for we are God's workmanship, creating in Christ Jesus to do good works. Ito na yung good works. No, pagkatapos mo maligtas, ikaw ay, ano na, matik. Matik na yung good works. Hindi na kailangan pang, hindi na kailangan pang utos-utosan ka, takutin ka. O, yung mga perverte, di kailangan pang takutin eh. Para gumawa na mabuti. Big deal na big deal sa kanila yung good works eh. Oh. Talagang ang tao talaga, hindi mawawala talaga yung hindi na isisingit ang kanilang sarili. Regalo na nga ang kaligtasan. Sa kanila, meron gustong gusto nila na may gagawin talaga eh. Gigil na gigil sa works. Yun. Eh, linaw-linaw na nga dyan na ang good works will follow after you save. Which is, eto nga yung sinasabi ito, which is God prepared in advance for us to do. Ano ba yung which is God prepared in advance for us to do? Hindi lang yung good works, kundi yung salvation by grace to faith. Yung sinasabing prepared in advance us to do, na ginawa na nililikha tayo ng Diyos tungkol dito, nilikha tayo ng Diyos para iligtas talaga at para gumawa ng mabuti. Hmm. Okay? Okay. Kasi tinan nyo, sabi sa Romans 11 verse 6, sabi rito, and if by grace, then it no longer by works. If it were, grace would no longer be grace. O, intindihin natin tong verse na to, Kung grace daw, ay sabing itong grace kung may works. Okay? Then it has no longer by works. Kapag grace, walang works talaga. Oh. Kapag ang grace, pinatakan mo ng works, hindi na grace yun, works na yun. Kapag ang works naman, pinatakan mo ng grace, hindi na works yun, kundi grace. Magkalaban po yung regalo sa kasagawa eh. Diba? Magkaiba po yung regalo sa bayad. O, yun sinasabi dyan. Pag sinabing grace, regalo. Pag sinabing works, bayad. Eh para maintindihan natin ng alam nyo, sarap balik-balikan tong pag-aaral na to nga kasi nga nakakatuwa eh. Oo. Kasi nga tomorrow, invited ako sa ibang church. Ito yung pag-uusapan namin. Sige. May conviction ako na ituro ngayon sa live. Kasi para na rin sa mga dumadami yung mga subscriber natin, mga follower natin. So yung mga bago ay makapakinig naman uli ng gantong turo. Kaya pasintabi lang sa mga nakakaalam na nito, Alam nyo, ang salita ng Diyos, sabi sa Bible, there are new every morning. Sabi sa Psalms. At ito'y laging sariwa sa bawat umaga. So kapag ang salita ng Diyos ay nating pinag-uusapan, laging bago eh. Kagaya nito, hindi ko naman naituro sa inyo itong Romans 11:6 eh. And if were, sabi rito, and if it were, grace would no longer be grace. Kapag yung works, nilagyan mo ng, pag works talaga, hindi na masasabing biyaya kapag hinaluan mo ng works. Yun lang ibig sabihin ng Romans 11:6. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kaligtasan sa Diyos, pag sinabing regalo, regalo lang, wala nang mga kung ano-ano pang dapat mong gawin. Hindi na naghahanap ang Diyos sa'yo ng dapat ganito gawin mo, magpabautismo ka, umatin ka ng Bride of Christ TV live online. Wala namang sinasabing ganun eh. Walang sinasabi na dapat mong gawin. Ang sinasabi lang ng Diyos, tanggapin mo lang. Yun daw yung kaligtasan. Sa madaling salita, mga kapatid, sa ang issue ng salvation ayon sa Ephesians chapter 8 to 10, ay para maligtas, faith in Christ. Yung Ephesians 2 hanggang 8. At chapter 2 verse 8 to 9, nakalagay dyan yung para maligtas before salvation. Ngayon, after ng salvation, o after mo maligtas,
Yung verse 10 na gumawa ng mabuti, nandito yun. Hatiin natin, ano, before salvation, after salvation. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, para maligtas. Salvation mo, after mo ma-save, doon ka palang gagawa ng mabuti. Hmm. Dito ka palang susunod kay Kristo. Okay? Ang problema kasi sa mga Kristiyano, no, sa mga ibang mga born again ngayon, yung pagsunod kay Kristo, ito yung sumunod kay Kristo, nilalagay dito sa before salvation. Hinahaluan ng pagsunod daw kay Kristo para maligtas. Hindi sila nag-iisip na ang pagsunod kay Kristo pagkatapos mo maligtas. Nanampalataya ka muna bago ka sumunod kay Kristo. Ang ginagawa ng iba, sumunod daw muna kay Kristo. Oh. Sumunod daw sa utos. Utos ni Kristo, utos. Utos daw, utos. Lalo na yung mga kaibigan natin nagsisimba rin ng gantong araw. Yung lagi ako yung topic sa kanilang channel. Lagi nilang sunod daw sa utos ni Kristo. Utos. Utos sila, utos. Hindi mo lang malaman kung ano yung utos na yun. Ganito yan mga kapatid, no? Para malinaw, Sa mga bago lang, Halimbawa, ito ikaw. Meron kang dalawang dapat pakisamahan, ang tao at ang Diyos. Okay? Sa Diyos, para maging dapat ka, hindi ka dapat dediretso sa Diyos. Mahirap. Hindi ka karapat dapat sa Diyos. Kahit anong bait mo, anong galing mo sa ministry, kahit anong sipag mo pagsimba, kahit anong palabasan mo ng Biblia, prayerful mo, hindi ubra sa Diyos yun. Parang basahan ang sabi sa Isaiah, ang ating mabubuting gawa. Teka, nawala. Kailangan mo si Kristo. Kaya nga mangyayari niyan, para maging dapat ka sa Diyos, dadaan ka kay Kristo. Panampalatayaan mo yung ginawa niya para ang requirements kasi ng Diyos sa iyo ay hindi yung works mo, kundi Christ's works. Di ba? Para maging dapat ka sa Diyos, Christ's works ang makita sa iyo, ang panampalatayanan mo. Yun yung ginawa ni Kristo sa krus. Na sino man daw manampalataya sa Kanya, pinagpala, pinaburan, pinagaling, niligtas, naging banal sa mata ng Diyos. Doon nga papasok yung sinasabi ni Christ na I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by what? By me, by Christ. Dadaan ka kay Kristo. Kaya ang tamang relasyon sa Diyos dapat ay kailangan mong dumaan kay Kristo. Kailangan mo manampalataya kay Kristo para makita ng Diyos sa iyo si Kristo. Kasi may ginawa na nga yung kanyang anak. Diba? Parang ganito lang yan nung unang panahon. Hindi mo makakausap yung jowa mo sa ibang probinsya kung wala kang telepono. Kailangan mo ng telepono para makausap mo yung jowa mo nung panong panikopong-kopong may ganun eh. Ganun din dito, kailangan mo si Kristo talaga dahil si Kristo lang ang makakagawa nun para meron kang access sa pakikipagrelasyon sa Diyos. At yun ang magliligtas sa iyo Ngayon, paano yung tao? Yung mga sinasabi sa Bible na good works, dito yun, sa tao yun. Dito papasok yung good works mo. Alam nga naman bayaran pa ni Kristo yung para maging dapat ka sa tao, kapwa-tao mo na yan. Doon papasok yung good works. Kaya natural lang na kailangan mo pa rin gumawa ng mabuti. Di ba? Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ano daw yung utos na yon? Para maligtas ba? Hindi. Tungkol sa Diyos ba? Tungkol sa tao? Tungkol sa tao.
Sabi ron ano, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo para malaman ng lahat na kayo alagad ko. Oh. Yung pag-ibig doon, yung pagmamahal doon, malalim yun mga kapatid, hindi lang yan basta love-love lang, no? Hindi ganon. Ang love ay good works. Binuod ni Kristo para makagawa ka ng mabuti is pag-ibig. Yan, tama si sinasabi ni kapatid na Angelo no, sa John chapter 13 verse 34 to 35. Doon papasok yung utos si Kristo. Tsaka yung utos si Kristo yun lang na Jesus. Eto may mga na-encounter ako ng mga comment regarding do sa utos daw ni Kristo. Kailangan mo, may sinabi kasi sa Bible na kailangan mo daw sumunod. Isa-isayin natin yung mga verse na yun, ano? Kasi ang tanong dito, ano ba ang utos ni Kristo para maligtas? May binanggit ba ang Biblia na utos ba ni Kristo para maligtas? Oh. Ang tanong kasi dito, may iaambag ba tayo o wala? Kasi sinasabi kasi nila, parang sinasabi nila may iaambag tayo, utos daw ni Kristo, sumunod daw sa kay Kristo. May mga verses yun eh. Sila na gustong ipakita. Ipapakita ko sa inyo ngayon, i-debunk natin. Kasi meron yung mga perverted gospel, may mga verse din mga yan eh. Kaya nga lang, hindi nila naintindihan yung verse. Pag ito yung mga verse na yan, no? Ayun yung pag-uusapan natin ngayon. Wait lamang po Ang una na sinasabi raw nila na utos ni Kristo ay matatagpuan daw natin sa sa Mateo. Ito yung mga ano nila mga super weapon nila mga verses. Utos daw, utos. Sabi, no? Kailangan daw sumusunod sa kalooban. No? Ito yung ano nila yung una nilang super weapon Matthew chapter 7 verse 21, sabi nila, no? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga tao lamang daw sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Oh. Yung ano daw. O nga naman sabi hindi raw makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga tao lamang na sumusunod. Ito maririnig mo sa kanila ito utos daw, sumusunod, utos. Hmm. Sasabi sa 22, sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin na, Panginoon, hindi mo ba kami ay nagpahayag na mensahe mula sa Diyos? Palayas ang demonyo at gumawa ng himala sa iyong pangalan. Kasi bakit? Ito yung sabi sa kanila, no? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Nakakatakot tong verse na to, no? Lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng kasamaan. Grabe. Mag-isip nga kayo ng mga idol nyong mga idol nyong mga ngaral. Na perverted sila yun, eto sila. So ano ang nag-trigger dito? Kasi nga, hindi daw, ano lang daw, yung mga tao lamang daw na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Alam yun, dito nagkakatalo no? Yung tao lamang daw sumusunod. Ang iniisip ng mga ibang pastor dito ay yung good works daw sumusunod. Sa sila kumuha. Old Testament. Ngayon kasi ang tanongin natin dito, ano ba yung kalooban ng aking Ama? Hindi dapat tayo magko-conclude dito na ikaw yung magbibigay ng interpretasyon sa Bible. Ay, ang kalooban ng Ama dito, yung magsimba ka linggo-linggo, yung mag-born again ka, taas kamay ka. Dapat puspos ka, yun ang kalooban ng Ama. Yun daw yung kalooban daw ng Ama. Dapat nagpe-prayer mountain ka, dapat nagpa-fasting ka, magpakabanal ka, maghirap ka para makulod mo ang kalooban ng Ama. Sila nagbibigay niyan no? Sabi ika nga dyan, sumusunod sumusunod. Sumunod sa utos.
Patay na kapag ganyan ang tinuro ng pastor sa inyo. Yari kayo. Oh. Oh, yun. Ano ba ang kalooban ng Ama? O hindi ko magbibigay ng interpretation. Ang tawag sa'yo dyan, out of context ka, o not properly applying hermeneutics. Dapat alamin mo, dapat makita natin sa Bible, letra por letra, ito ang kalooban ng aking Ama. Dapat yun ang sinasabi. Itong kaibigan natin na nagsisimba ng Sabado na laging tayo ang topic sa kanyang mga vlog, kaya dumadami ang kanyang views. Nagko-quote sa kay Haring David daw. Sabi ni Haring David, ang kalooban mo, Yahweh, ang iyong kautusan ay aking kalulugdan. Diyos ko. Kautusan, napunta ng kautusan. Hindi tayo dapat dadampot ng verse sa Old Testament. Hindi yung sinasabi lang ng pastor. Alamin natin, si Christ dapat ang ating tanungin. Ano ba ang ano ba Panginoong Jesus ang sinasabi mo? Wala naman siguro masama kung aalamin natin sa ibang libro. Kasi ang subject dito, kailangan si Kristo ang sumagot. Ang masama, pupunta ka ng ibang libro, hindi naman sinabi ni Kristo. Puro tayo sinabi ni Kristo, kaya nga lang nasa ibang libro siya. Nasa John chapter 6. Wala naman siguro masama rito dahil si Kristo naman na may sabi. Ito yun. Sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ano ba ang kalooban ng aking Ama? Sumunod ba sa utos? Sumunod sa kautusan? Magpakabanal? Hindi. Ang sabi, ang lahat ng kumikilala at sumampalataya, faith talaga ang salvation, ay ano ang bunga ng faith sa kanyang anak? Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salvation talaga ang topic. Kumbaga sa bomba, talagang sa pool, ang verse na to. At sila'y muli kung bubuhayin sa huling araw. Ang tanong, nabanggit ba rito yung kalooban ng Ama? Yes. Salvation kasi yung issue sa 7:21 ng Mateo, nabanggit ba ang salvation? Eto, yes, buhay na walang hanggan. Bubuhayin sa huling araw. So ano gagawin para malaman ang kalooban ng Ama? May gagawin ba? Hindi. Ang sabi dyan, faith sa anak. So ano ang kaligtasan? Works ba o by faith? By faith ang kaligtasan. Ayon dyan. So ang kalooban pala ng Ama, kung tatanungin mo si Kristo, yung sumampalataya sa kanyang anak. Big deal na big deal sa Diyos yung sumampalataya ka sa kanyang anak. Kasi yung kanyang anak, biro mo, Diyos, no? Bigla nagkaroon ng kamatayan. Nagsakatuwang tao, namatay. Biro mo yung eternal God, nagkaroon tuloy nagkaroon mo to ng kamatayan. Alang-alang lang sa atin. Masakit sa Ama yun. Pero nangyari, hindi ganun nangyari, nabuhay siya maguli. Doon yung tagumpay. Tagumpay na mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya ang sino mang manampalataya kay Kristo ay effective sa kanya yung na yun, na ginawa ni Kristo na yun. Kaya nga nung pinako si Kristo sa krus, tayo din pinako. Nung namatay siya, tayo namatay. Nung nabuhay siya maguli, pati tayo nabuhay. Yun ang kaligtasan natin. Yan yung mga verses. Bigyan ko kayo ng isa pang example na verse. Wait lang, nawawala yung aking outline. Nasa ba napunta yan? Teka lang . Isa pang verse na utos daw to ni Kristo, laging kinokonek sa kautusan. Nagtataka ako, no? Di ba ginawa na natin dati, hinanapan natin ano ba yung utos ni Kristo? Kautusan. Kautusan daw ni Kristo. Hinahanap ko, wala namang kautusan si Kristo. Ang kautusan lang ni Kristo, yung pagmamahal sa iyong kapwa . Ito, Mateo chapter 16 verse 24. Ito raw, utos daw ni Kristo to. Mateo 16.
verse 24 to 28. 24 to 20. Totoo, ano daw, connected daw sa utos ni Kristo. Ang sino mang magnais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito na naman yung sumunod. Ang maghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba mapapala ng isang taong makamtaman niya ang buong daigdig, ngunit napapahamak naman ng kanyang sarili, ano may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, taglay ang kapangyarihan, kanyang ama, sa panahong ito'y gagantimpalaan siya ng bawat tao. Okay, divide the scripture. Sinong kausap? Sinong kausap dito? Mga Hudyo. Sino nagsasalita? Si Kristo, syempre. Anong panahon ito? Namatay na ba si Kristo o hindi pa? Hindi pa. Nasa Old Testament pa. Ano bang gospel? Ang tinuturo ni Jesus Christ, gospel of God's kingdom. Kundi gospel of God's kingdom, pinapaliwanag niya ang kautusan. Yun ang kalagayan. Kasi sabi rito na sino mang magnais na sumunod sa akin. Tapos alam nyo kung kailan pa ito mangyayari? Di ba ang paghahari ni Kristo ay sa millennium pa? Ba't ko nasabi na konektado sa millennium to? Ito. Oo nga, sinabi nga dito na ang sino mang magnais sumunod sa akin ay kinakailangan takwil niyang kanyang sarili, pasanin ng krus sumunod sa akin. Kailan daw to? Sabi rito, no, sapagkat darating ang anak ng tao. Nakasama ang kanyang mga anghel. So, ito applicable lang sa panahon na pagdumating ng anak ng tao. At ang taglay ng dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong iyo'y gagantimpalaan ng bawat tao. Gagantimpalaan ka pala ayon sa iyong mga ginawa. Kailan daw to? Sa second coming of Christ. So, anong gospel to? Gospel of God's kingdom. So, kanino applicable to? Sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo sa panahon ng paghahari ni Kristo. Kung napanood niyo po yung ating chapter 14, 'di ba? Sa huling dispensation, sa panahon ng paghahari ni Kristo, ang kaligtasan doon ay by works. Hindi na kailangan ng faith. Dito applicable 'yun sa millennial pa 'to. Tsaka pangatlo, sabihin na natin na ito'y sa millennial, pero ang tanong dito, may sinabi ba si Kristo na sumunod sa utos? May sinabi ba? Sumunod, utos? Wala namang sinasabing sumunod sa utos. Ang sabi lang, sumunod sa akin. Oh, sumunod sa akin. Ang tanong, paano ba yung pagsunod kay Kristo? Hindi naman naging malinaw dito eh. Oh. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay makakamit nito. O, physical salvation ang tinuturo dito eh. Kaya nga hindi applicable talaga sa atin to Mateo na to, Marcos, Lucas at Juan eh. Ito ay mangyayari pa sa millennial kingdom eh. Ito ay applicable sa future pa. Ngayon, tanong nyo sa akin, bakit nga ba, ang nangyari yung pinapangaral ni Chris sa millennium pa. Oh. Kasi syempre, ang tao may free will. Nung panahon na dumating si Kristo dito, dumedepende ang Diyos kung ire-reject ba nila ang Messiah o hindi. Oh. Ang nangyari, ni-reject nila ang Messiah. Kaya yung kingdom of God hindi nangyari agad. Dapat mangyayari yun 32 AD ito 34 AD eh. Oh. Kasi nga ni-reject ng mga Hudyo si Kristo. Kung hindi ni-reject ng mga Hudyo si Kristo, sana noon pa lang naghari na si Kristo, nangyari ng 1,000 taon. Kaya pinangaral dito ni Kristo yung gospel of God's kingdom, hindi nangyari. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung plan B, unahin tayong muna mga hentil. Oh. Kaya nasabi ni Kristo, kasi malapit na nga mangyari sana to. Kaso nga, ang nangyari,
Yung Millennial Kingdom, hindi nangyari kaagad-agad, pinospone at ngayon nga halos sabi nga, 'di ba, 2 days o 2,000 taon muna ang gugugulin ng Diyos para ma-restore ang Israel. At sinabi rin sa Bible na ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala hanggang sa ano daw, matapos daw yung specific na bilang ng mga hentil na maliligtas. Stop the clock ang prophecy. Ganun yung parang nangyari noon. Kaya tuloy, yung itong Mateo na to, yung take up the cross daily, applicable to sa mga Hudyo na napapasok sa kaharian ng Diyos. Pero patulan na rin natin, ang tanong dito, kung ito'y kautusan, nasaan yung sinasabing sumunod sa akin? Bakit hindi ba tayo follower ni Christ? Oh. Nagawa naman natin yan Sumusunod naman tayo kay Kristo Oh. Ano problema? Ano yung sinasabing sumunod dito? Ito ba ay pagsunod sa kautusan o pagsunod do sa gospel? Kung sumusunod naman tayo sa gospel, di ba? Ang sabi ni Kristo, ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sumunod naman tayo dun, di ba? Utos si Kristo yung manampalataya sa Kanya. Sumunod naman tayo. Oh, hindi naging malinaw tong pagsunod na to Lagi nilang kinokonek sa kautusan to. Tsaka ito, no? Kayang-kaya na naman natin gawin to Sino man magnais sa sumunod sa akin, kinakailangang itakwil niya sa kanyang sarili. Tinakwil naman natin sa sarili natin, di ba? Nagawa na natin yan, di ba? Madali bang gawin yan? Daling-daling gawin yan. Matik yan matik. So nagawa pa rin natin yan kahit na hindi naman tayo yan. Pasanin ng ating krus, ginawa naman natin yan Tingnan nyo nga, imbis na nagpapahinga kayo ngayon, imbis na nanonood kayo ng Netflix ngayon o namamasyal kayo, ano ginagawa nyo rito sa Bible study? Hindi ba sakripisyo kay Kristo yan? Ginagawa ko dito, imbis na ako rin ay nagpapahinga na at naglilibang sana o nanonood ng Netflix, etc. Bakit ako nagtuturo ng Bible study rito? Ito ba ay hindi ba senyales ang pagtakwil sa sarili? Hindi ba ito pagpasan sa krus, itong ginagawa natin? Nanonood, imbis na manonood, magpapahinga tayo ngayong linggo, nag-aaral tayo dito, nakikinig tayo. Ako naman, daldal dito. Nagawa naman natin to Ano problema? Ang problema kasi, mali interpretasyon nila ito, sumunod sa akin, sunod. Ang tanong dito, paano mo ba susundin si Kristo? Hindi naging malinaw ang kautusan. Akala nilang kautusan, good works. Hindi. Susundin mo si Kristo, yung inuutos niya, ano ba inuutos niya? Manampalataya sa kanyang anak. Yun ang utos si Kristo Kung sa relasyon sa Diyos, manampalataya sa Kanya. Kung relasyon sa tao, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. O pag-ibig sa kapwa. Yun lang naman ang utos si Kristo. Ano bang gusto niyong kautosan na inaantay niyong sabihin ni Kristo? Nigalogarin niya yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Wala namang utos si Kristo na ganun Ang utos lang ni Kristo, magmahalan tsaka yung manampalataya sa Kanya. Yun lang. Wala na. Di ba? Bakit? Assuming. Nag-a-assume ang mga perverted. Hindi marunong mag-divide ng scripture, hindi pinag-aralan mabuti ang mga bawat salita ng Diyos. Isa pa i-debunk natin. Saan nga ba yun? Wait lamang po Ito, Mateo 19:21. I-debunk natin to. Utos daw mahalaga daw yung pagsunod kay Kristo. Ito yung senaryo nito, may nagtanong na mayaman sa kanya. Sabi rito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po bang kabutihan dapat kong gawin upang makamtam ko ang buhay na walang hanggan? Tingnan niyo yung tanong niya. Ano daw kabutihan o anong good works daw? Tanong niya, good works daw Good works daw para maligtas. Parang ganun Unawain niyo sinasabi ng mayaman dito. Guro, ano po ba ang kabutihan?
Anong good works ang dapat kong gawin? Yun yung sinabi dito, no? Ang tanong niya, anong good works? Mali kagad eh. Ang dapat kong gawin para daw maligtas. Una pa lang, binera na siya ni Kristo eh. Verse 9, 17 sabi dito, bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Oh, iisa lang ang mabuti. Alam niyo ba sinasabi yung ibig sabihin ni Christ dito sa unang part na to? Ang Diyos lang ang mabuti, iisa lang mabuti. Ibig sabihin, sinasabi niya na walang taong mabuti, kundi ang Diyos lang. Tama, dahil tayo mga tao ay makasalanan. Ito yung eksaktong sinasabi ni Christ. Ano sinasabi mong mabuting gawin? Hindi ka naman mabuti, tao ka lang. Ang Diyos lang ang mabuti. Oh. Ito, sabi rito, ngunit kung nais mong makamit ang buhay ng walang hanggan, eto malupit. Sundin mo ang kautusan ng Diyos. Tataka kayo kay Kristo, no? Kautusan ang kaligtasan niya. Bakit? Not rightly dividing the scripture. Yan sabi nga ng aba, sumunod sa utos ng Diyos, sabi na ni Jesus yan eh. Jesus na may Diyos ko, Lord. Oo nga, sinabi ni Kristo, kailan ba niya ito sinulat? Oh. Ang kausap niya, Hudyo. Ang laki nga dito, kautusan. Tumatalakay ito. Capital K ito, oh. Tumatalakay sa sa kautusan ng mga Hudyo. Oh. Sabi ng mayaman, alin sa mga iyon? Tanong, sumagot si Jesus, huwag kang papatay. Oh, 10 utos to, yo. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Sabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng yan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, di niya sinabi maging ligtas eh. Kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-ari. Pansinin niyo yung mga sinasabi ni Christ ha. Listen carefully. Hindi naman yung sinabi maligtas eh. Kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Tingnan natin sa ibang version, sa original version. Jesus said unto him, if you will be perfect, perfect ang binabanggit dito sa Greek. Teleos. Teleos, perfect. Oh. Hindi naman salvation eh. Eto kung gusto mo raw maging ganap, maging perfecto, perfecto hindi maligtas. Kung hindi naman sinabi kung gusto mo maligtas, hindi. Ang sinabi niya, kung ibig mong maging perfecto, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Kasi sinabi na ni Kristo yung kaligtasan, ang kaligtasan dito ay pagsunod sa kautusan. Ngayon, kung di ka pa kontento, kung gusto mo maging ganap talaga, ipagbili mo ang iyong ari-arian, pamahagi sa mga mahihirap na pagbinagbilan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Oh. Tingnan nyo, bumalik ka at sumunod ka kay Kristo. Ayun na naman yung sumunod. Oh. Kasi sabi raw nila, tingnan nyo, alinaw, sumunod daw kay Kristo. Sinabi rito na napakahirap ng isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Oh. Anong kaharian to? Kaharian ng langit. Ito yung literal kingdom. Di ba napag-usapan na natin na iba ang kaharian ng langit sa kaharian ng Diyos? Kapag kaharian ng Diyos, spiritual kingdom. Kapag kaharian ng langit, literal kingdom. Kailan mangyayari to? Sa paghahari ni Kristo. Hindi naman buhay na walang hanggan pinag-uusapan dito, kaharian ng langit eh. Kaya napakahalaga talaga na maging detailed tayo sa mga sinasabi eh. Tingnan natin sa Greek, baka hindi kaharian ng langit ang binabanggit dito. Of the kingdom, Basilia of heaven, Uranus, Jesus, kaharian talaga ng langit, literal kingdom, o yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon ng tinutukoy dito. Tingnan nyo, kung hindi tayo marunong umintindi ng salita ng Diyos, ligaw, hindi naman salvation. Napakahirap daw pumasok sa kaharian daw ng Diyos. Inuulit ko, mas madali pa makadaan ng butos ng karayom ng isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos.
Kung kaharian ba ng Diyos ang binanggit o ba uli dito, tingnan natin sa King James uli, na malapit. Kingdom of God, spiritual kingdom. O sabihin na natin na oo, sige kaligtasan. Ang magkakatalo dito yung dito yung pagsunod kay Kristo eh. Yun nga, pagsunod. Sumunod ka sa akin. Ano yung susundin mo kay Kristo? Oh. Di na nagkatalo yan. Sumunod ka sa akin, sumunod ka kay Kristo. Ang tanongin ko kayo mga kapatid, may idea ba kayo kung paano sumunod kay Kristo? Oh. Base ba sa pananampalataya o base sa gawa? Oh. Yung pag-ibig sa kapwa na iniutos ni Kristo, wala namang kinalaman ng salvation dun eh. Ano ba yung utos ni Kristo na may kinalaman sa salvation? Yung talagang salvation talaga, basa John chapter 3, verse 3. Ito yun, no? Unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. NIV tayo. I tell you the truth, no one else the kingdom of God unless he is born again. Ngayon ang tanong, paano ba ma-born again? Sinabi ni Christ dito, by the Spirit. Ngayon, paano mangyayari yun na mabuhay ang Espiritu? Ito yun. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believe. Para ma-born again kayo, must believe in Christ, in Him. Ano ang pangako? Shall not perish but have eternal life. Ito yung utos ni Kristo talaga para maligtas ka. For God did not send His Son into the world. Tagalogin natin. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ng mga tao. Ito yung sinasabi ni Christ na tugma sa salvation. Kundi upang iligtas ito mga ito. O paano ka ba maliligtas? O, hindi hinahatulan maparusahan ng mga sumasampalataya sa anak. So ang issue rito is pananampalataya talaga ang kaligtasan eh. Yung pagsunod kay Kristo ay pananampalataya sa Kanya, hindi works. O, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi sila sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya ang totoong tinuturo ni Kristo talaga ay by faith alone. Faith alone. Ay nakapa mga pastor. Naligaw. Yung pagsunod pala kay Kristo ay by faith. Ay sus. Ay nako po. Oo nga, pagsunod kay Kristo, ang tanong, paano mo susundin si Kristo? By works ba o by faith? Oh. Oh, tama. By faith. Oh. Saan tayo uuwi? By faith. Saan tayo uuwi? Ang kaligtasan ay by grace. Kaya ka nananampalataya kasi ang kaligtasan ay regalo lang. Oh, harmonize sila ni Pablo. Oh, anyari sa mga pastor ay sus. Eh, gustong-gusto na niya ng utos eh. Kautosan na nung kautosan gusto nyo. Katunayan nga, yung kautosan na yan, sinusukan ni Pablo yan eh. O, basahin natin. Romans chapter 7 verse 8. Sabi nito, no, ang ibig bang sabihin nito, ang kautusan ay masama? Alam nyo guys, utos eh, no? Ang utos ba ay nakakaligtas, makakabuti, nakakasama? Yun ang tanong dito eh. Maraming sabi nila sa dito, kautusan ng mga Hudyo yung binabanggit ni Pablo eh. Oo nga, kautusan ng mga Hudyo, pero sino kausap niya? Kausap niya mga Romano sa Rome. Oh, may Hudyo ba ron? Meron konti. Pero the point is, si Pablo ay Hudyo. Oh. Hindi literal na kautosan to, kundi figure of speech. Kaya ang binabanggit nitong kautosan ay yung performance mo, human performance mo para malugod ang Diyos sa iyo. Hindi, kaya nga lamang kung hindi dahil sa kautosan ay hindi ko na sana nalalaman kung ano ang kasalanan. Oh. Ang linaw-linaw naman 'di ba na
ma-identify mo ang kasalanan kung may kautusan. Kung walang kautusan, kaya sabi dito, no, hindi ko na sana nalaman kung anong pag-iimbot kung sinasabi ng kautusan na huwag mo pag na sana maangkin ng paraang ang pag-aari ng iba. Sabi sa 8, no, ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinuko ng kasalanan. Kaya nga yung post ko kanina, kung gusto nyo maging makasalanan, o di sumunod kayo sa utos. Pag hindi nyo nasunod ang utos, makasalanan kayo. Sabi dito, no, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Nung unay namuhay ako ng walang kautusan, subalit nung dumating ang kautusan, nabuhay o namaga daw ang kasalanan at ako'y namatay. Ang kautusang dapat sana magdulot sa akin ng buhay ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Oh. Kaya yung gustong-gusto ng kautusan, edi mabuhay kayo sa pagkakasala. Inalis na nga ng Diyos ang kautusan para wag na kayong magkasala tapos gusto nyo pa ng kautusan. Oh. Ano yung mga verses mo, Edwin, na inalis ng Diyos ang kautusan? Oh. Wait lamang po Sabi sa Mateo 5:17, no? Yeah. Matthew 5:17. Alam nyo, inalis na nga ni Kristo yung kautusan Bakit pa kayo gustong-gusto ng kautusan? Tingnan nga, Mateo 5:17. Sabi rito ni Christ, no, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta. Naparito ako hindi ipawalang bisa agad-agad, kundi ano daw? Kundi yun ay tuparin. Oh. Nung dumating si Christ dito, tinupad niya yung kautusan. Oh. So, ano nangyari nung tinupad niya ang kautusan? Romans 10:4. Sabi rito, no? Sabi rito, Christ is the end of the law. Tapos na ang kautusan. Kautusan na paraan sumunod sa Diyos Usapang relasyon sa Diyos to mga kapatid. Ang relasyon sa Diyos ay hindi na base sa kautusan, kundi daw dahil base na sa pananampalataya. Kaya sabi dito, no, tapos na ang kautusan, wala na. Ang relasyon sa Diyos ay hindi na base sa pagsunod sa Kanya. Hindi na ganun. Dahil tinupad na ni Kristo. Naging fair ba si Kristo? Oo, fair kasi ang tao walang kakayanang sumunod sa Diyos sa bagsak niya kalagayan. Sabi ito, so that there may be righteousness. So, sabi ito, so, ano yung kasunod ng so? So that there may be righteousness for everyone who works ba? Hindi, who believes. Pag nanampalataya kay Kristo, righteous ka na. Walang kahirap-hirap. Righteous. Matuwid ka na sa mata ng Diyos. So ano pang gagawa? Ano pang purpose para sumunod ka sa utos? Yung utos na yan, sinusuko pala ni Pablo yun. Oh. Biblia sa Biblia tayo mga kapatid, usapang salvation to yung mga gusto ng kautusan, ito pa no, para mandiri kayo sa kautusan, ito pa Galatians chapter 5 verse 4. Hmm. So yun ang utos ng Diyos, sumunod daw sa utos ng Diyos para maligtas. Diyos ko. Basa kayo ng Bible, oy. Wala na kayo sa Old Testament. Sabi dito, no, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautosan. Tinutukoy dito yung mga mahilig daw sa kautosan. Hoy, kayo mga mahilig sa kautosan. Ano daw? Inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. Palayo ka pala kay Kristo kapag mahilig ka sa kautosan.
sumunod sa utos ng Diyos para maligtas. Kung ang basehan pala ng iyong kaligtasan ay pagsunod sa Diyos, inihiwalay mo pa lang yung sarili kay Kristo. Bakit? Siya na nga ang gumawa ng kautusan tapos gagawa ka pa. Insulto sa kanya yun. Oh. Insulto kay Kristo ang kautusan. Ano pa? At tinanggihan ninyo yung regalo ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Oh, utos pa more. Tsaka tayo mga Kristiyano, no, tayo mga hentil, hindi naman tayo sakop ng kautusan eh. Basa, Colossus 2:13. Diyos ko, daming verse, no? Mga bulag. Yung mga bulag sana mabuksan ngayon, ano? Sabi rito, no, si Pablo, kayong dating patay dahil sa kasalanan. Sino yung sinasabi ritong kayong? Ha? Kayo mga dating patay sa kasalanan. Sino daw? Kayong mga hentil. Tayo kausap dito, oy. Tayo tinutukoy. Ano daw tayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan? Ayan o, tayo daw mga hentil hindi nasasakop ng kautusan, wala tayong kautusan. Bakit kayo may utos? Oh. Tayo daw ay ano daw ay binuhay daw ng Diyos na kasama si Kristo. Pinatawad ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat alintunin laban sa atin. Hindi pala tayo sakop ng kautusan, bakit nakikikautusan tayo? Kumbaga sa ano, sa larong taguan, ang naglalaro lang yung mga ka-classmate mong babae, taguan, o taguan tayo mga babae, lalaki ka, sumasali ka. Eh, hindi ka naman kasali. Ang taguan sa mga babae lang yun. Ba't nakikilaro ka? Loko tong mga Pilipino to. O ano? Ano na? Biblia sa Biblia na tayo, oh. Yung mga mahilig sa kautusan para daw matuwa ang Diyos. Hello, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. Kung mananampalataya kay Kristo, matutuwa ang Diyos sa'yo. Pero kung ikaw lang, uy, mangarap ka ng gising. Hindi nalulugod ang Diyos sa'yo sa mga mabubuting gawa mo. Kaya nga pinadala si Kristo eh. Insulto nga sa kanya yung hilig ka sa kautusan. Oh. Eh ano ba yung para sa ating mga hentil? Romans chapter 11:30. Ano ba yung kaligtasan ba sa mga hentil? Basa, Romans chapter 11 verse 30. Noon kayong mga hentil ay hindi sumusunod sa Diyos. Noon daw hindi daw tayo sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, sumusunod na ba? Hindi. Kayo'y tumanggap lang ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Inamin naman talaga na sa lumang tipan hindi tayo sumusunod sa Diyos. Pero imbis na anong sinabi ni Pablo, pagsunod ba sa Diyos ang solusyon? Hindi. Ang solusyon lang dito ay tumanggap lang tayo ng awa. Awa na awa lang ang Diyos sa ating kayong mga hentil na hawa lang, tumanggap lang tayo ng habag. Recipient lang tayo, oy. Ah. So ano ang big idea? Wala tayong kautusan. Kaya nga 'di ba si Eva at Edan nung araw, perfect sila kasi wala silang kautusan. Nagkaroon lang sila ng kasalanan nung nagkaroon ng kautusan na wag kumain ng bawal. Oh. Ang Diyos walang kautusan. Wala siyang kautusan kaya hindi siya makasalanan. Tayo lang mga tao nagkaroon ng kautusan kaya tayo naging makasalanan. Subukan yung tanggalin ng kautusan. Ngayon, may bagong tipan ngayon, si Kristo ang hangganan ng kautusan. Para hindi na kayo magkasala, wala nang utos-utos mula sa Diyos.
para kayo maligtas. Oh. Pero hindi ko sinasabing hindi na tayo gumawa ng mabuti, no? Nandun pa rin yung paggawa ng mabuti para sa tao. Oh, balik tayo dito uli, no? Hindi lang good news na good news nga yung talaga yung gospel talaga ay good news, magandang balita. Na tayo pala mga hentil, ikinahabagan lang ng Diyos. Wala tayong kautusan. Pero itong mga pastor na to, no, mga hentil, mga Pilipino, gusto utos. Diyos ko. Wait lang Oh, balik tayo dito. Eto, ikaw. Pagdating sa Diyos, walang utos-utos. Kailangan si Kristo para siya na tumupad ng utos. Oh. Ngayon, yung good works mo, sa tao lang mo lang ipatungkol yun. Kasi ang linaw-linaw naman sinasabi ni Kristo, di ba? Mag-ibigan kayo para mapatunayan ng buong mundo na kayo mga alagad ko. Oh, yun lang ang utos ni Kristo para sa ating gumawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti sa kapwa, yun lamang po, wala nang iba. Pero sa Diyos, sabi mong gumawa ka ng mabuti para sa Diyos, wala kang maririnig ng ganun kay Kristo. Ang maririnig mo lagi kay Kristo, manampalataya sa kanyang anak, manampalataya lamang sa kanya. Kasi nga siya na nga yung gumawa para malugod ang Diyos. Si Kristo na ang perpekto lang, si Kristo lang po ang tanging nagsakatawang tao, o sabihin natin na tao siya nung oras na yon, na nalugod ang Diyos. Iisang tao lang, kaya nga sabi di ba ni Jesus Christ, iisang tao lang ang mabuti. Maraming salamat po sa bumati po, pero next month pa po yun. Pero salamat po, gratitude po ng inyong pagmamahal din siguro sa akin. At mahal na mahal ko rin kayo mga kapatid ko dito sa The Bride of Christ TV. See you next week po. Maraming salamat.